This is Makatbong United Methodist Church Podcast. Jesus-centered, making disciples. Welcome. So sa mga gustong makilahok, yung alam niya na meron siyang maibabahagi, welcome po ang inyong tulong, ang inyong kamay para mas lalong mapagtagumpay sa tulong ng ating Panginoon yung ating 95th anniversary. Amen? Gaganapin daw po ito dun sa ating plaza. Ito, plaza raw po ito. Ayan. Dito sa compound ng church. Amen? At naniniwala ako, lahat tayo ay mapagpapala sa gabing iyon. Ulitin ko lang po, yun po ay ganap na 5:00 ng hapon. Okay. Ayun. So, sa nakaraan po natin na pag-uusap about Stewardship Month. Ayan. Napagpala po ba tayo sa ating mga mensahe? Amen? Maring isabihin natin, tungkol naman puro naman sa pera at pagbibigay. Alam ko na, unawaan na po natin na mas mahalaga ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen? Kaya sa gabi pong ito, meron din akong nais na ibahagi sa inyo. Actually, maaring narinig yun na ito, pero nais pa nating paglalimin yung mensahe ng Panginoon. Ito pong nais kong ibahagi sa inyo ay may pinamagatang Heart of Giving. May puso pala ang pagbibigay. Tingnan mo nga yung katabi mo kung merong puso o nguso. Parang natawa, parang nagtaka pa, meron nga ba? Naniniwala ako, meron tayo lahat na puso. Tama po ba? Walang tao na walang puso. Meron bang zombie dito? Wala, di ba? Pero hindi lahat ng tao ay merong pusong mapagbigay. Amen? At yan ay aaralin natin ngayong gabi na ito. Meron daw pong isang writer ang nagsulat sa kanyang magazine. Minsan daw kasi siyang nag-speak one Sunday sa isang congregation. At habang siya ay nag-i-speak, merong isang matandang babae na biglang hinimatay. At nung sa pagkakahimatay niya, pumakpak yung kanyang ulo sa gilid ng pews. So, nai-imagine niyo na ba kung ano maaaring nangyari sa babae? Nung siya ay hinimatay, tumama yung kanyang ulo, siyempre nawalan siya ng malay. Tapos, nung darating na yung magre-rescue sa kanya, darating na yung EMT, sa Amerika po kasi ang tawag doon ay EMT, medyo na-regain niya yung kanyang consciousness, nagkaroon na siya ng konting malay. At tinawag niya yung kanyang anak. So, ang ine-expect ng mga tao, habang tinatawag niya yung kanyang anak, anak, halika, lumapit ka. Siyempre, dumudugo-dugo pa siguro yung ulo niya kasi tumama nga siya sa upuan. Akala ngayon ng mga tao, sasabihin na nung babae yung kanyang last word. Kasi matanda na po matandang babae na. So, nag-aabang yung mga tao, ano kaya yung ibubulong ng matandang babae na yon dun sa kanyang anak. At nung lumapit yung kanyang anak, sabi ng matandang babae, anak, andun yung offering ko sa aking pitaka. Anak, andun yung offering ko sa aking pitaka. Tapos nawalan na siya ulit ng malay. Wow! Sino ang mag-aakala na itong babae na ito na naaksidente na pero ang iniisip pa rin ay offering? Or pwede naman, pag offering, ayan na, naiihi. Ayan. Pag offering, tumatalikod. O pag offering, parang nangangati na. Parang, na naman ang pag-uusapan. Naghihirap ba ang church kaya pag-uusapan ng tungkol sa offering, tungkol sa pag-iikapo? O maaring sasabihin ng mga kabataan, anong i-offer namin? Nagbabaon pa nga lang kami, nanghihingi pa lang kami sa aming magulang. Naniniwala po ako na itong month na to at ilang sunod-sunod na ito, hindi tayo mabubugbog kapag ang pinag-uusapan ay pagbibigay. Amen? Kitang-kita ko na naman sa inyong mga mukha, pagbibigay na naman Survey lang, sino rito ang gustong nakakatanggap ng regalo pag Pasko at pag birthday? Wow, totoo. Taas nga ang kamay. Reregaluhan ko na ngayon. Sino? Aba, mahusay, mabilis, maagap. Amen. Gustong-gusto natin na meron tayong nare-receive. Tama ba? Pero alam ko sa pag-aaral natin, sa mga nakakaraan at sa pag-aaralan natin ngayon, mas lalo nating mauunawaan na mas masaya naman talaga ang nagbibigay. Lalo na, sabihin nga po natin, lalo na pag sa ating Panginoon. Amen? Pinag-usapan po natin yung about sa stewardship. Sabi po, ang stewardship
means using God-given abilities to manage God-given resources and to accomplish God-ordained result. Tagapamahala. At yun ay importante. Kung paano natin pamamahalaan yung ibinigay na resources sa atin ng Panginoon. Taas ang kamay ng mayayaman. Ako lang ba ang mayaman? Ako. Taas ang kamay ng mayaman. Talaga nagdadalawang isip pa. Basta may faith, alam natin na mayaman tayo. Amen? Ang tanong, paano ba natin ito hahawakan? Pagka naiisip natin ang tagapamahala o yung stewardship nga na tinatawag natin, siguro kadalasan ang maiisip natin ay yung pera o pagbibigay ng ating resources. Tama ba? Pero ito pala, giving money to church is not stewardship. It is merely a part of stewardship. Yung pagbibigay pala ng pera sa church, in general, ay hindi pamamahala. Pero parte ito ng tamang pamamahala. Kasi hindi ka naman masasabi na steward o mabuting katiwala kung hindi ka nagbibigay ng pera. Pero kung yung palang pagbibigay ng pera ay masasabi natin na hindi lang stewardship o parte lang siya ng stewardship o masasabi rin natin na yung ministry. Sino rito ang may ministry? Bawa, tumutugtog sa praise and worship. Ayan, kumakanta sa praise and worship. Nag-a-usher. Smiling ministry. Sino rito gusto maging member ng smiling ministry? Yung ngingiti ka lang, talaga namang magiginhawaan ang pakiramdam ng makakakita sa'yo. Di ba? Smiling ministry or youth ministry. Pero sabi pala rito, yung pagbibigay pala paglalaan ng oras dito sa ministry, sa Panginoon, ay parte lang din ng pagiging mabuting katiwala. Kung ang pagiging mabuting katiwala pala ay hindi tungkol sa pagbibigay ng pera o pagkakaroon ng ministry, ano ang ibig sabihin ng stewardship? So ngayong gabi po na ito, pag-uusapan natin yung heart of stewardship or heart of giving. Paano nga ba natin maa-assess kung meron tayong puso na mapagbigay? Hawakan nyo nga po ang inyong dibdib. Bilangin nyo nga kung ilan ang tibok. Hindi natin mabibilang. Kung gaano ba karami ang bilang na yan, ganyan din ba ang bilang ng pagtibok niyan para sa kapwa natin? Ngayong gabi na ito, maia-assess po natin o ia-assess natin kung paano ba tayo magkakaroon o kung paano ba natin malalaman kung meron na nga ba tayong pusong mapagbigay. Uulitin ko po ulit, ang tagapamahala o ang mabuting katiwala ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng pera. Tama po ba? Yung mayayamang tao nagbibigay ng pera sa church yan. Tayo, nagbibigay rin tayo ng offering sa church. Pero dito ngayong gabi malalaman natin yung ABC of a giving heart. Maikli lamang po ito at nais kong makinig tayo. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, galit muna tayo, 5 seconds lang. Makikinig muna tayo kay ma'am. Amen ba? Amen. So ito raw yung ABC of a giving heart. Number 1 or letter A is attitude. Having a heart o having a giving heart is a matter of attitude. Ano ba yung attitude? Pag-uugali o yung way mo. It is not what you give or what you do for God. It's why you do it. Paano ba yon? Hindi raw pala ito tungkol sa kung ano yung ibinibigay mo o kung paano mo yun ibinibigay, o kung gaano kadami ibinibigay mo, it's about why you do it. Bakit nga ba tayo nagbibigay? Sabi, if you give money or resources to God with a wrong attitude, you are not being a good steward. Kapag nagbibigay ka ng resources, halimbawa, mayaman na tayo, nagbigay ka ng 1,000,000 sa church, but you have the wrong attitude of giving, you are not a good steward. Paano ba yon? Ano ba yung pinagkaiba ng nagbigay ng 1,000,000 na tao, halimbawa 1,000,000 na mayamang tao, dun sa widow? Alam ba natin yung kwento ng widow? Na nagbigay lang ng isang pera, isang kusing sa church. Ano ang malaking pinagkaiba nun? It's about the
attitude. Sabihin nga po natin, attitude. Kasi yung mayaman, maaring yun, excess lang, itip lang dun sa kanyang pera. Diba? Maaring gansal lang yon para mabuo yung kanyang kayamanan. Pero dun sa widow, ito na yung kanyang lahat. Sabihin nga po natin, lahat. If you do ministry, ito na ngayon, serving God with the wrong attitude, you are not being a good steward. Paano ba yon? Nasa ministry pero may wrong attitude? Gusto niyo ba ng tirahan? Ay, joke lang. Paano ba yon? Nasa ministry ka but you have the wrong attitude. Paano kaya yon? Ito na raw yung, ito narinig, mag-i-evangelism kasi mag-i-evangeligaw. Nagets niyo? Mamaya, mag-gets niyo yun. Ha? Nasa ministry, music ministry, kasi maraming chicks at tinitilian. Wala sa music ministry natin yan. Ha? Sabihin niyo sa PAW team natin, hindi kayo yun. Gwapo kayo, pero hindi kayo yun. Ayan na. Sumesegue lang kasi mamaya ililibre nila ako. Paano ba yon? Nasa ministry kasi maaring gusto lang magpasikat. Wrong attitude. Sabihin nga po natin, wrong attitude. O nasa ministry nga, pero paimportante naman. Wala. Hindi mangyayari yan kung wala ako. Hindi gaganda yung music ministry, hindi gaganda yung dance ministry dahil ako ang pinakamagaling. Pag wala ako, wala na rin yan. Wrong attitude. Sabihin nyo nga, wrong attitude. Itong mundo raw na ito, may itinuturo sa atin about sa attitude ng pagbibigay. Tama po ba? Ang world attitude daw, sabi rito, what's yours is mine. Kung ano ang sayo, akin din. Is that a wrong attitude? Kung ano yung sayo, akin din yan. Kung ano yung pinaghirapan mo, akin yan. Tama ba? Wala tayong ibang nais ibaba. Pero marami sa mga tao ngayon, kahit na natatapakan na yung iba, basta sila lang ang kumita, okay na. That is a world attitude. Ano pa? What's mine is mine. Kung ano ang akin, akin lang. Huwag kang makikihati sa ulam, ako nagluto niyan, akin lang yan. Huwag kang makikihati sa ganito, akin lang yan. My time is my time. Ako ang bahala sa time ko, hindi pwedeng may makialam. That is world attitude. Pero ito raw ang giving attitude. What's mine is also yours. Sabihin nga natin, what's mine is also yours. Pwedeng sabihin natin yun sa kapwa natin at higit sa lahat, pwedeng sabihin natin yun sa ating Panginoon. Lord, kung ano ang sa akin, sa'yo din. And that is the right attitude. Amen? At ano pa ang characteristic o good attitude ng may giving heart? Sabi rito sa Philippians 4, chapter 4 verse 4 to 5. Rejoice in the Lord always. Sabihin nga natin, rejoice. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. A giving heart is always joyful and it finds joy in giving. Amen? Sino rito ang masayang nagbibigay? O pag nagbibigay, nagbigay ako ba? Kailangan may kapalit yan. Dapat may porsyento pa ako dyan. Ha? O nagbibigay tayo ng hindi naghihintay ng kapalit. Amen? Parang masarap nga ganun, di ba? Yung nagmamahal ka ng hindi ka naghihintay ng kapalit. Yun daw ang tinatawag na totoong pagmamahal. Ganon din sa pagbibigay. Kapag nagbibigay ka at hindi ka naghihintay ng kapalit, iba yung bigay sa utang. Tama ba? Iba yung bigay sa hingi. Tama ba? Pero mas masaya daw ang nagbibigay. And a giving heart is always joyful. Letter B. Bilis lang po, no? Letter B. Having a giving heart is a matter of believing. Sabihin nyo nga, believing. Sabi sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in every situation, sabihin nga natin, kahit anong sitwasyon, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. A giving heart
is always thankful and prayerful. Amen? Sinasabi rito, mahirap daw magpasalamat kapag wala ka pang nare-receive. Tama ba? Halimbawa, sa isang tao, hindi ka pa naman niya binibigyan ng regalo. O sasabihin, halimbawa, Pasko na. Halimbawa, si Jake, Pasko na. Uy, thank you sa gift mo ah. Wala pa naman siyang binibigay. Parang awkward, ano? Parang magugulat pa yung sinabihan mo, bakit bibigyan ba kita? Parang ganon, di ba? Parang ganon. So, parang awkward yung magpapasalamat ka na wala ka pa namang natatanggap. Pero sabi nga, having a giving heart o heart of giving is a matter of believing. Wala pa pero ipinagpapasalamat mo na kasi nakakasigurado tayo na marireceive natin sa ating Panginoon. Amen? No matter what our situation, kahit na ano pa yan, sabi nyo nga kahit na ano, always have a thankful heart. At kapag meron tayong pusong mapagpasalamat, pusong laging nananalangin, madali na lang sa atin para magbahagi sa iba. Amen? Bakit? Kasi hindi tayo natatakot na mawalan. Kapag nagbibigay ka, hindi ka natatakot mawalan. Amen ba? Amen. And number 3, or letter C, it is a matter of contentment. Sabi nyo nga, contentment. Kontento. Sino rito ang kontento na sa ganda niya? Ako lang? Masama tingin nyo sa akin. Ayun yung maniwala. Sino rito ang kontento na sa kanyang buhay? Okay, taas ang kamay. Kontento na siya ay gwapo. Ganun. Oh, grabe na yan, ha? Oh. Ang isang tao daw na mapagbigay o merong pusong mapagbigay ay laging kontento. Sabihin nyo nga, kontento. Bakit? Ito yung katuloy ng verse. Pangako ng Panginoon. Sabi sa Philippians 4:7, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your heart and mind as you live in Jesus Christ. Pag nagbibigay ba tayo, nawawalan tayo? Pero once na naintindihan natin na napakasarap palang magbigay, hindi tayo mag-aalala na nawawalan tayo. Amen? At ano ang kapalit ng pagbibigay natin na yon? Walang iba kundi ang kapayapaan na ipinapangako sa atin ng Panginoon. Sabihin nga natin, peace. Ano ba ang isang bagay na hindi mo mabibili? Hindi mo mabibili kahit saan, kahit gaano ka pa kayaman. O kahit ang mayayaman, ito yung inaasam. Walang iba kundi ang kapayapaan. At yun ay matatanggap lang natin kung hahayaan natin na yung Panginoong Jesus natin ang maging kakontentuhan natin sa ating buhay. Amen? Sabi nga, ilang beses nating sinasabi, we have everything because of our Lord Jesus. At dahil alam natin na ang Panginoong Jesus ang pumupuno sa atin, nag-uumapaw tayo. Tingnan mo yung katabi mo kung nag-uumapaw. Nag-uumapaw sa ganda. Nag-uumapaw sa... Never mind. Nag-uumapaw yan sa kabaitan. Amen? At dahil sa pag-uumapaw na yon, marami pa ang portion na pwede nating ibigay sa iba. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, huwag kang magsawang magbigay. Huwag kang magsawang maging mabait. Si Lord ang magpo-provide. Amen? Maaari ko po bang yan ng lahat ay tumayo? And can I invite the band, please? It's not what or how much we give, but why we give. Sabihin nga po natin, why? Bakit ka nga ba nagbibigay? Dahil binibigyan ka lang? O nagbibigay ka kahit hindi ka nakakatanggap? It is about our desire to thank God through our giving. Naniniwala ba tayo na kapag tayo ay nagbibigay, ipinagpapasalamat natin yung mga biyaya ng Panginoon? Na kapag ibinabahagi natin to sa iba, ipinapakita natin kung gaano tayo mapagpasalamat sa ating Diyos. We all know that with Him we have everything. Amen? Nasa Kanya na ang lahat-lahat. How we give is our response. Pagtugon. Sabi nga po natin, pagtugon. At pangunawa, pag-unawa na si Jesus
ang ating Panginoong Jesus, hindi lang naman nagbigay ng portion o bahagi, bagkos binigay niya ang kanyang buong buhay para sa atin. Ibinigay niya ang lahat-lahat para sa iyo at para sa akin. At bilang tugon sa napakabuting Diyos na ito, handa rin ba tayong magbigay para sa iba? Ano na nga yung utas sa atin ng Panginoon? Love God and love God and love people. Hindi pwedeng maghiwalay. Kung mahal natin ng Panginoon, ang response natin, mamahalin natin ang iba. At sabi nga, kapag nagmamahal ka, take it into action. Sabihin nga natin, action! At ano yung action na to? Pinakamagandang action na pwede natin gawin ay maging generous sa iba. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. At ito naman ang kanyang pangako. Kapag tayo'y nagbigay, lalo na sa mga lingkod ng Diyos, lalo na sa ating church, sabi ng Panginoon, test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. I will prevent pests from devouring your crops, and the vines in your fields will not cast their fruit, says the Lord Almighty. Then all the nations will call you blessed. Sino rito ang pinagpala? Taas nga kamay mga pinagpala. Amen. For yours will be a delightful land, says the Lord Almighty. Kung itong promise na to ay good para dun sa mga under ng law o under dun sa commandment, how much more na tayo ay under sa habag ng ating Panginoon. We don't deserve this, but God loved us so much that He gave His Son for us, nang sa gayon, tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Mari ko po bang hiyan ang yumuko? Ang lahat ay yumuko at tayo manalangin. Hallelujah. Lord Jesus, alam po naming simple lang ang mensahe mo ngayong gabi na ito. Pero naniniwala po ako, Panginoon, na sa puso ng bawat isa, andun, Panginoon, ang pag-a-assess, Panginoon, kung meron nga ba kaming puso na mapagbigay. Dahil naniniwala kami, Panginoon, yes, it is a matter of attitude. Kapag nagbigay kami, hindi na namin dapat isipin kung mayroon pang maibabalik sa amin. What is ours is yours. Kung ano ang sa amin, ay sa'yo rin, aming Panginoon. Kung ano ang sa amin, ibabahagi rin namin yon sa marami pang iba. And it is a matter of believing, Lord, na kapag kami ay nagbigay, ibabalik mo ito, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala para sa amin. At dahil dyan, mararamdaman namin sa aming mga puso, we are contented, not just because of the material things we have, not just because of the blessings, but we are contented because we have you, our Lord Jesus, in our lives. Ikaw ang patuloy na pumuno sa aming mga buhay. Ikaw ang patuloy na pumuno sa aming mga puso hanggang sa mag-umapaw ito, Panginoon. At maraming portion ang mahibagi namin sa marami pang iba. Let your fire burns within us, Lord. Let the fire of the Holy Spirit burns in us, Lord. Mag-apoy kami, Panginoon. At tindigan namin ang henerasyon na ito. Ang mundong ito kung saan ang tinuturo ay pagiging madamot. Magliwanag nawa kami, Panginoon. Tindigan namin, Panginoon, na kapag kami ay naging mapagbigay, hindi kami mawawalan. Bagkus, Panginoon, lalo mo pa kaming pagpapalain. Tindigan namin, Panginoon, na ibigay namin ang buhay namin para sa iba dahil hindi naman kami mawawalan ng buhay. Bagkus itong buhay na to, Panginoon, idadagdag mo pa sa amin dahil yun naman talaga ang purpose namin kung bakit nabuhay kami sa mundong ito. Let this generation arise, Lord. Tindigan, Panginoon. Tindigan ang iyong mga pangako na ikaw, Panginoon, ang aming pastol. Hindi kami magkukulang kailanman. Ikaw ang aming pastol. Gagabayan mo kami hanggang sa dulo ng mundong ito, hanggang sa dulo ng paglalakbay sa mundong ito. We praise you, Lord Jesus. Let your Holy Spirit be with us tonight. Let your Holy Spirit be with us tonight.